Hello mga karelasyon, ladies and gentlemen. Pag-uusapan natin itong statement na ito o ang gawain na ito, yung partner na madikit sa opposite sex. Ito ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan ang isang kasintahan o asawa ay masyadong madikit o close sa mga taong opposite sex. Kung lalaki man siya, masyado siyang madikit sa mga kababaihan at ganun din sa babae. Kaya ladies and gentlemen, kung nakaka-relate ka at kung gusto mong malaman kung ito nga ba ay nakakasama, nakakasira, o nakakabuti sa isang relasyon. So bago tayo tumuloy sa maaring maging epekto nito sa isang relasyon, mas ipapaliwanag muna natin ang konteksto sa ganitong kasabihan. Ang pagiging madikit ay hindi lamang tumutukoy sa paging pisikal na malapit o malapit, kundi sa emotional at social connection. Tulad ng madalas na pag-uusap sa text, sa chat, pagbabahagi ng personal na problema, o pagiging best friends sa opposite sex. Sa isang relasyon, kung ang partner mo ay madalas mag-post sa social media na karamihan ng mga audience niya ay sa opposite sex at doon nakikipag-usap, nag-o-open up ng mga private matters sa kanila o nagiging sobrang supportive sa kanila, maari itong magdulot ng tension, problema sa relasyon. Kung ang opposite sex friend ay nagiging mas close pa kaysa doon mismo sa iyong karelasyon. So eto, ating aalamin kung nakakasama ba ito sa isang relasyon. Oo, makakasama talaga ito. Lalo na kung hindi ito maihandle ng maayos. Ayon sa psychology, ang sobrang close friendship sa opposite sex ay maaring magdulot ng emotional infidelity, kung saan ang isang partner ay nagiging mas close sa iba kaysa sa mismong partner, kasintahan o asawa, na nagiging sanhi ng pagkawala ng intimacy. Ang tunay na healthy relationship ay batay sa similarities at shared values, hindi sa pagiging exciting sa iba. Dito sa ating bansa, kung ang partner mo ay madikit sa opposite sex, maaring magdulot ito ng jealousy, lalo na sa kultura na may mataas na sex guilt o pagiging konserbatibo. Ang ganitong sitwasyon ay maaring mag-trigger ng micro-cheating tulad ng private messaging na nagiging sanhi ng pagkawala ng tiwala. Ito rin ba ay nakakasira sa isang relasyon? Oo, maaring makakasira talaga ito, lalo na kung hindi ito addressed ng maaga. Sa long term, ang sobrang madikit sa opposite sex ay maaring magdulot ng kawalan ng tiwala na nagiging sanhi ng hiwalayan o diborsyo. Ayon sa pag-aaral, ang sexual incompatibility at emotional disruptions ay nagiging dahilan ng poor relationship outcomes. At ang ganitong friendship ay maaring maging distraction na nagiging sanhi ng conflict. Kung ang partner mo ay masyadong madikit, maaring magdulot ito ng deeper issues tulad ng infidelity o emotional drift, lalo na sa kultura na may mataas na expectations sa loyalty, tulad ng pagiging friendly na kinalaunan ay nagiging romantic na. Kaya napakahalaga na magkaroon ng boundaries kapag ikaw ay pumasok sa isang relasyon. So punta naman tayo sa positibong pananaw. Kung ito nga ba ay nakakabuti sa relasyon? Oo naman, maari ding nakakabuti kung ito ay naihahandle ng maayos at meron kayong mga malinaw na pamantayan o clear boundaries. Ang healthy opposite sex friendships ay maaring magbigay ng support system na hindi nagiging sanhi ng betrayal. Halimbawa na lang, kung ang partner mo ay madikit sa opposite sex para sa work or family reasons at hindi para sa romance, maaring ito ay nakakatulong sa emotional balance. Ang ganitong friendship ay maaring
maging safe space kung ito ay transparent at mutual. Pero maging maingat pa rin. Kahit may mga aspeto na nakakabuti, mas mabuting umiwas pa rin. Kasi kapag lagi-lagi kayong magkasama, mas mahaba na yung oras ninyo kaysa doon mismo sa partner mo, nagdudulo talaga yan ng conflict sa mag-partner. Hindi yan maiiwasan. So sa halip na sa opposite sex ka mag-open up, maging madikit, doon mo na lang ibaling sa partner mo. Kung may problema, kayong dalawa ang makakaayos kung ano man yung magiging resolution nyo sa mga differences ninyo. Hindi yung maghahanap ka ng iba para doon ka magsabi ng iyong saloobin. Inilalagay mo ang sarili mo at ang relasyon ninyo sa kapahamakan. 2,000 years later. So, bilang magkarelasyon, dapat inaayos nyo kung ano man ang hindi pagkakaunawaan. Mag-usap ng bukas, mag-set ng mga pamantayan o rules, mag-focus sa intimacy at magdasal kayo para sa ikabubuti ng inyong relasyon. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.